Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Dinedma naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang palayasin si Chinese Ambassador Wang Zilian. Sa kabila ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Matapos ang kaliwat kanang meetings buong weekend dito sa Tokyo, mga reporter naman ang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas. Dito natanong si PBBM tungkol sa mga panawagang palayasin na si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, dahil sa panggagatong daw nito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa China. Pero sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng mapikon. Bagamat dismayado rin daw siya sa inaasal ni Ambassador Wang, naiintindihan niya raw na trabaho lang nitong ihayag ang posisyon ng China. Well, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. Doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. Dagdag pa ng Pangulo, pwede naman direktang ireklamo sa Beijing si Wang kung may ginawa o sinabi itong hindi maganda. Pero ang mas mahalaga, hindi raw pwedeng magpadalos-dalos ang Pilipinas. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. So hindi nila titigil yan. So we have to, that's why we have to work around it. We cannot overreact. Kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So we don't want to go anywhere near that situation. Batid naman daw ng Pangulo ang malaking agwat ng Pilipinas at China pagdating sa pwersa ng militar. Kahit nga raw itodo pa ang budget sa national defense, kakapusin pa rin tayo. Kaya mas mainam na tutukan daw ang pakikipag-alyansa sa mga karatig bansa. Even if we go up to the desired level of spending on defense, up to 2% of GDP, we will still be very not comparative in terms of actual military force to the Chinese. I think that's obvious to everyone. Kabilang naman sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito sa Tokyo ay ang pag-usad ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Hindi lang daw yan dahil sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, kung hindi dahil gusto talaga ng dalawang bansa na mapalakas ang kanilang maritime capacity sa pamamagitan ng sabay na military training. Sabi din ni PBBM, nagkasundo na sila ni Prime Minister Kishida na ifa-finalize at pipirmahan na ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Nilinaw nga ni Pangulong Marcos na hindi naman punterya ng kasunduang yan sa pagitan ng Japan at Pilipinas ang China. Sa katunayan, sinimulan daw ang negosasyon yan bago pa man tumindi bago pa mag-escalate ang tensyon sa South China Sea. Given the recent reports about the supposedly disrespectful behavior of the Chinese ambassador, si Ambassador Wang, including his reported bullying of no less than the AFP chief, are you still comfortable with the envoy, and will the Philippine government ask China to recall the ambassador? Well, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. Again, kung siguro ako personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me, we're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. So kung yan ang gustong ibigay sa atin ng ambassador ng China, hindi naman sa atin. I mean, kung talagang objectionable siya, you can make it known to Beijing. But I think Ambassador Wang is just doing his job. He's just doing his job. He's continuing to state the Chinese narrative. Of course, we don't agree with that narrative. But I cannot see him doing anything else. And so we just keep trying. We'll just keep trying. Because the truth of the matter is, kahit mapalitan na si Ambassador Wang, pareho pa rin ang sasabihin ng susunod na ambassador. Dahil yun ang linya ng China. So hindi nila titigil yan. So we have to, that's why we have to work around it. We cannot
we cannot overreact. Kung yung mga iba nga napipikon, sabi ko, hindi naman tungkol sa atin to, tungkol sa Pilipinas ito. Eh kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So we don't want to go anywhere near that situation. Pero follow-up lang, Mr. President. But would you have wanted that the manner of asserting China's peace position be a little bit different? Kasi marami nagrereklamo dun sa kanyang way of doing his Of job. course. I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on each other's ships in the open sea. So, of course, I would have preferred a less confrontational method of trying to decide these things. So, but it is what it is. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.